tila naging tuloy-tuloy na ang pagiging agresibo ng Pilipinas sa pagpapalakas nito na sandatahang lakas na parang naghahanda sa paparating na giyera. Isa na naman kasi sa mga makabagong kagamitan sa dagat ang ibinida nito sa publiko kung saan nakakapanibago ito sa paningin ng mga Pilipino dahil may pagka-advance ang ginamit na teknolohiya dito at state-of-the-art ang disenyo. Umalma ang China dito at ayon sa kanila, hindi dapat nagpapakita ang Pilipinas ng pwersa nila dahil kung hindi, mapipilitan silang turuan ito ng leksyon kung kinakailangan. Kinumpirma ni US Secretary of Defense Lloyd Austin III nitong Martes na tatanggap ang Philippine Navy ng karagdagang T-12 unmanned surface vessels para tumulong sa pagtatanggol sa soberanya nito sa West Philippine Sea. Inanunsyo ni Austin ang paghatid ng US ng higit pang T-12 unmanned surface vessels sa Maynila sa kanyang pagbisita sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines, Western Command sa Puerto Princesa sa Palawan. Sinabi ni Austin na ang T-12 ay isa sa ilang unmanned capabilities na pinunduhan at naiaktib ngayong taon sa pamamagitan ng US Security Assistance sa Pilipinas. Sabi niya, I just watched the Philippine Navy demonstrate the capabilities of a T-12 unmanned surface vessel. We expect to see many more vessels like this delivered in the final days of the year. Ang T-12 unmanned surface vessel ay isa sa ilang unmanned capabilities na ibinigay ng United States sa Philippine Navy sa pamamagitan ng Foreign Military Financing Initiative. Ang mga asset na ito ay nakikitang isulong ang intelligence, surveillance at reconnaissance at maritime domain awareness capabilities ng AFP. Ang T-12 unmanned surface vessel ay isang autonomous o malayo ang pinapatakbo na bangka na idinisenyo para sa militar at seguridad. Nilagyan ng mga advanced na sensor, kamera at radar, ang T-12 ay ginagamit para sa surveillance, reconnaissance at intelligence gathering sa maritime environment. Ang sasakyang pandagat ay maaaring gumana ng walang sakay ng mga tao na ginagawa itong eperpekto para sa mga lugar na may mataas na peligro. Binigyan din ni Austin na ang mga naval asset ay magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang mga karapatan at soberanya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Pagkatapos ay muling pinagtibay niya ang matatag na pangako ng US sa Pilipinas at inulit ang pagkakaroon ng Manila-Washington Mutual Defense Treaty. Sa kanyang pagbisita, kasama ni Austin sina Philippine Defense Chief Secretary Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff Romeo Browner, Westcom Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr. at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carson. Naganap ang pagpupulong matapos ipakita ng Philippine Navy ang mga asset ng T-12. Tinalakay ni Austin at Teodoro kung paano higit na magagamit ng AFP ang mga makabagong teknolohiya para protektahan at patanggol ang soberanya ng Pilipinas sa EEZ nito. Nagbigay agad ng kanilang mensahe sa publiko ang bansang China at ayon sa mga ito, tigilan na ng Pilipinas ang mga provokasyon at papakita lamang ito na sinusuway ng mga Pilipino ang consensus sa South China Sea. Hindi raw dapat dinadaan sa mga ganitong paraan ang pagresolba sa sigalot sa mga karagatan sakop ng Timog Silangang Asya. At ayon pa sa mga ito, walang karapatan ang US para manghimasok sa internal na mga problema ng mga bansang sakop ng Asya at binalaan din ng mga ito na magbabayad ng kaukulang parusa ang Pilipinas at Amerika kung patuloy itong gagawa ng mga provokasyon laban sa kanila. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.